po ng mga senior citizen kung paano magmakaawa para makahingi ng gamot at tulong. Umabot ka na po sa edad na senior citizen, ano pong mararamdaman ng isang lolo at lola na nagmamakaawa para lang siya bigyan ng tulong? Isipin po ninyo, ang isang senior citizen na mahabang nabuhay at naglingkod sa pamilya, magmamakaawa sa bandang huli. Napakasakit po niyan bilang isang anak na makita mo ang magulang mo na magmamakaawa at bibigyan ng 100, 200. Kapag namatay, ibuburol pa sa kalsada. Yan po ba ang gusto nating hantungan natin? Na sa lahat ng pagsisikap natin bilang magulang, mapag-aral ang anak, mapakain ang pamilya, ang ending mo sa kalsada. Siguro naman, yung nararamdaman ko pong sakit ay nararamdaman nyo rin. Dahil hindi ko rin po gugustuhin na pagkatapos ko pong magpakamatay, magtrabaho at tulungan ang ating gobyerno, doon lang pala ako sa kalsada ililibing. Uunahin ko na sila bago po ako. Dahil ganyan po ang damdamin ko na hindi na ako papayag na tayo po ay maging ganun pa sa bandang huli. Kaya ako po ay tumakbo bilang mayora ng Maynila. Sabi ko nga, maraming taon na po tayong naghirap. Pangalawang buhay na po natin ito. Dumaan tayo nung panahon ng pandemya, pero pwedeng mawala na tayo noong time na yon. Pero bakit nandito po tayo ngayon? Sapagkat binigyan po tayo ng pangalawang buhay para magampanan natin ang tunay ng isang mabuting tao at naglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa totoo lamang, ang nag-udyok po sa aking lumahok ay mga senior citizen. Sapagkat sabi nga nila, kailangan tumakbo ka para kami po ay hindi mapabayaan. Kailangan huwag mo kami iwanan sapagkat wala na pong titingin sa aming kalagayan. Bilang isang anak, talagang kailangan sundin natin ang ating mga magulang. Kaya kahit hindi po ako isang politikong tao, pero para sa ikakabuti ng mga magulang natin, ito po ay ginawa ko ng buong buo at buo ang aking loob. Alam po ninyo, sa araw-araw na ako po ay nag-iikot, kung pwede ko nga lang kung lahat ang kinin, ang problema ng lahat ng tao, ay gagawin ko talaga. Pero mangyayari po ito pag kami kasama ang aking Vice Mayor, ang aking konsehal na si Strauss Tugnaw, ang aking konsehal na si Jen Magno, at ang aking konsehal na si Harry Huecas, ay makakaupo sa City Hall. Makakasiguro kayo na hindi kayo papabayaan ng aming team at syempre, araw-araw kami po ay bababa para maglingkod sa taong bayan sa Maynila. Ang tunay na maglilingkod ay bababa at haharap sa inyo bilang kami po ang responsable sa lahat ng programa na aming ibababa. Kailangan lagi nating itapak ang ating mga paa sa lupa para higit na maabot ang taong bayan. Kaya kung titignan niyo po ako, simpleng tao lamang po ako. Dahil hindi ko kailangan magpakarangya na humarap sa inyo. Kailangan ko bang mag-makeup, mag-alahan sapagkat hindi po ito ang pamantayan ng taong maglilingkod. Ang kailangan maging pamantayan natin, yung kaya niyang sabihin ang paglilingkod na gagawin sa inyo at siya ang magiging responsable sa lahat. Ako po ay nandito sa inyong harapan. Gusto kong malaman po ninyo na mahal ko ang Maynila at pangarap ko na maibalik muli ang dangal sa Maynila. Vice, dito na po kayo, aking mga konsehal. Siyempre, kabilang na po ang mga programa na aming ibababa. Agarang pagbababa ng mga livelihood program
recreational center ang bawat distrito ng Maynila para hindi na maligaw ang ating mga senior citizen. Kailangan mayroong lugar na maayos na kung saan magkakaroon ng panibagong buhay ang ating mga senior citizen. Kabilang na po dito, syempre, ang aming hangarin na maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila. At masiguro na ang lahat ng historical places o landmark ng Maynila ay maproteksyonan na huwag na po itong maibenta pa. Dahil kung mawala na po ang mga lugar na ito, parang nawala na rin tayo ng pagkatao. Dahil ang mga landmark sa Maynila ang siyang magsasabi ng ating pagkatao at kung saan talaga tayo nagmula. Bilang isang Manilenyo, kailangan proteksyonan po natin ang mga lugar na ito. At syempre, kasama na po na masiguro naming lahat na ang lahat ng barangay ay mayroong Barangay Health Center! Na mayroong gamot at doktor na titingin po sa inyong kalusugan. Hindi na po ako papayag na dahil lamang sa kapabayaan ng iba na hindi kayo ma-check up o mabigyan ng gamot ay mamamatay ng maaga ang isang senior citizen. Sobra na po ang nararamdaman nating lahat. Hindi na po kami papayag na ito po ay hindi pa natin makamtan. Dahil hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Agarang maglalagay po kami ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay. At dapat lagyan ng mga makabagong kagamitan ang mga public schools at public hospitals na magagamit po ng Manilenyo. Yung pagtulong po sa edukasyon ng ating mga anak ay tututukan ko na sila po ay mabigyan ng financial allowances para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. At para sa mga anak natin na malagyan ng libreng wifi ang buong Maynila. Para makatulong po ito sa mga anak nating nag-aaral para sa kanilang mga research at mga projects. Yan po ay ilan sa aming mga programa na ang hangad po namin, ito po ay direktang matanggap ng Manilenyo. Kaya sana, wag na po kayong magdalawang isip. Kailangan maramdaman po ninyo ang taong gustong maglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Alam po ninyo, ang damdamin namin sa araw-araw ay talaga namang nakatutok para sa lahat ng programa. Hindi po ito dahil sa politika o kapangyarihan. Sabi ko nga, maaari na po kung hindi tumakbo sa politika sapagkat masaya na po ako sa aking buhay at sa aking mga anak. Pero mas pinili ko po na maglingkod dahil sabi ko nga, bilang isang anak ng Panginoong Diyos, tayo po ay may tungkulin dito sa lupa na kailangan nating magampanan. Hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi kailangan makita po natin ang ating mga kababayan na may pupuntahan at may kinabukasan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.